Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nanding. Taong 1974. Barili, Cebu. Itong mga panahong ito, katiwala ng nagtitinda ng muebles, itong si Nanding. Hindi naman doon gaano kabigatan ang kanyang trabaho, kaya nakatagal siya doon ng ilang taon. Itong si Nanding kasi, mahina talaga ang resistensya. Halos hindi rin siya tumataba dahil sa mga sakit na madalas dumapo sa katawan niya. Alam niyo, pinuno, muntik-munti ka nang mamatay itong si Nanding dahil sa pasma. Noon kasing nagtatrabaho siya sa tubuhan, talaga namang wala silang pahinga sa araw-araw. Hindi rin sila gaanong nakakakain ng maayos, gawa ng napakalayo sa lugar na yon ng baryo. Kayod kalabaw man kung sasabihin ang iilan ng kanyang trabaho, pilit naman niya itong pinaghuhusayan alang-alang sa mga mahal niya sa buhay. Akala nga noon ni Nanding, hindi na siya makakaalis sa ganun niyang sitwasyon. Pero dumating ang araw na nakilala niya yung taong nagmamay-ari ng tindahan ng muebles. Ayon sa kanya, nagkataon lang ang pagkikita nila. Noong hindi pa kasi gaanong kilala ang negosyo nito, tinulungan niya yung magbuhat ng mga aparador na dadalhin ito sa kabilang baryo. Tinulungan niya yung magbuhat ng mga aparador na dadalhin ito sa kabilang baryo. Kahit inaabutan siya nito ng suhol, pilit niya yung tinanggihan hanggang sa inalok na siya nito ng trabaho. Nagustuhan kasi ng may-ari yung kanyang ugali, kaya naman ito na mismo ang nangako sa kanya na hindi na siya magpapagal pa, kagaya ng kanyang ginagawa sa tubuhan. Nang marinig naman ni Nanding ang alok nito, ora mismo sumang-ayon siya sa nais ng lalaki. Hindi kasi siya yung tipo ng taong mapagkunwari. Kung talagang kailangan niya ito, papatusin niya yun lalo na kung bukal sa loob ng tao na tulungan siya. Magmula noong natanggap siya sa paggawaan ng muebles, unti-unti na ring nakilala ang kanilang negosyo. Hindi naglaon, nagkaroon na rin siya ng mga hinahawakang tao upang mas lalong mapadali ang kanilang paggawa ng gamit. Tiwala naman sa kanya itong amo niya, lalo pat pagdating sa usapin ng pera, mapagkakatiwalaan talaga siya. Ni isang kusing hindi pa nakakakuha itong si Nanding, gawa ng sa isip-isip niya. Hindi yun sapat para ipagpalit ang tiwala ng taong nagbihis sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahil sa ganun niyang pananaw, mas lalong humanga sa kanya ang may-ari ng pagawaan. Alam niyo, parang anak na talaga ang turing nito kay Nanding. Kapag kasi may sakit siya, hindi na siya nito pinapapunta. Sa halip, pinapadalhan na lamang siya nito ng gamot at mga pagkain nila. Hindi rin yung nag-iisip kung ilang araw man siyang lumiban, basta ba'y importante ang kanyang mga ginagawa. Subalit ika nga ng matatanda, hindi sa lahat ng oras, ganon ang sitwasyon. Ayon sa kanya, napakaayos talaga ng kanilang pagsasama noon, hanggang sa dumating ang puntong dumating ang bunsong kapatid nung kanyang amo. Taliwas sa amo niya, napakabisyo ng taong yon. Mainitindi ng ulo, tapos napakababa ng turing nito sa kanilang mga manggagawa. Palautos din ito, kahit hindi naman siya ang nagpapasahod. Ang mas nakakagalit pa sa lahat, kung umasta ang taong yon, parang may napatunayan na sa kanyang sarili kahit buong buhay nito, manginginom lang naman tapos palaasa sa mga kapatid at magulang.
Ni hindi nga yun kumakayod kahit may sarili na yung pamilya na para bang marami yung inaasahan. Magmula noong nanirahan ito sa bahay ng kanyang amo, unti-unti nang nagbago ang mga kaganapan. Bilang sinanding ang nakatoka sa pagbibilang ng benta, palagi siya nitong kinukuntsaba na kumuha ng pera. Siyempre, di naman niya yun sinusunod. Gawa ng sa kanya ang lahat ng sisi kung sakali mang magkulang-kulang ang mga kinikita nila sa pang-araw-araw. Sa isip-isip niya, hindi niya yun magagawa sa taong tumulong sa kanya, kaya anuman ang mangyari, ipaglalaban niya ang pinaghirapan nitong negosyo. Dahil sa kanyang pagmamatigas, suntok at bugbog naman ang kanyang inabot. Minsan kapag nakikita siya nitong nagbibilang ng pera, agad naman siya nitong nilalapitan para hingian, at kung nataong hindi siya magbigay, palo ng 2x2 na kahoy ang kanyang inaabot. Ayon pa sa kanya na, nabasagan na rin siya nito ng bote sa ulo na siya namang ikinagalit nung may-ari ng tindahan. Pero syempre kapatid niya pa rin yun, kaya hindi niya yun gaanong pinarusahan. Wala namang problema doon si Nanding, lalo pat naiintindihan niya ang pasya ng isang mabuting kapatid. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong tumindi ang kanyang kinakaharap na problema. Minsan nga, kapag nag-uusap sila ng may-ari ng tindahan, pinaprangka na niya ito na kung maaari magpapalit na lang siya ng trabaho. Mas gugustuhin niya pa kasing manggagawa lang ng muebles na may maliit na sahod kesa namang maging tagahawak ng pera na purong panggugulpi lang naman ang kanyang inaabot. Nang marinig naman yon ng may-ari, napabuntong hininga lang naman ito habang inilalahad sa kanya na magtiyaga pa. Dagdag pa nito na aalis din ang kapatid niyang yon kapag manawa na yon sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, may mga bagay na noong napapansin itong si Nanding, kagaya ng pag-iwas ng amo niya na banggitin ng lugar na pinanggalingan nila. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, bakit parang walang problema dito na kumuha lang ng kumuha ang kapatid nito? Kung iisipin kasi, pareho silang may pamilya, kaya hindi talaga normal ang ganoong estado. Dagdag pa ni Nanding na, kung nataon iba ang kapatid nun, baka ipinakulong na yon. Dahil dito, pinili na lamang niyang manahimik habang pinakikinggan ang bawat salitang inilalahad ng kanyang amo. Alam mo, Nanding, mabait kang tao. Matagal ko na yung nakikita sa'yo. Kaya kung maaari, pakiusap ko lang. Hayaan mo lang yang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Lahat ng mga perwisyo niya sa'yo, babawian ko. Ikaw ang nag-iisang katiwala ko rito. Kaya sana konting tiyaga pa para sa ating mga mahal sa buhay. Wika ng kanyang amo. Nang marinig naman ni Nanding ang sinabi nito, mas lalo naman siyang nabuhayan ng loob. Yung mga kataga kasing inilahad ng kanyang amo, sapat na upang magsilbi niyang langis, nang sa gayoy hindi siya tuluyang sumuko. Sa paglipas pa ng mga araw, palagi nang nakabantay sa kanya yung amo niya. Tuwing nakikita nito ang kapatid nitong pabalik-balik sa harapan ng kinaroroonan ni Nanding, ito na mismo ang nagpapaalis doon. Siyempre, dahil magkapatid ang dalawa, hindi naman nagpapatalo rito ang bunso nito. May mga pagkakataon ngang nagkakasakitan na sila, pero hindi pa rin yun nagkakaroon ng lamat sa kanilang pagsasama. Dahil sa ganon itong sitwasyon, marami ang nagtatanong kung bakit ganon ang ugali ng amo nila. Isipin nyo, malaki na ang kasalanan ng kapatid nito. Pero hindi naman nila ito maaaring gawing mabuti. Dahil sa ganon itong sitwasyon, marami ang nagtatanong kung bakit ganon ang ugali ng amo nila. Isipin nyo, malaki na ang kasalanan ng kapatid nito. Pero hindi naman nila ito maaaring gawing mabuti.
pero malugod pa rin niya yung pinapakain ng mga pinagpapagala nilang pagkain. Hindi lang yon, wala rin itong balak na palayasin ng lalaki na para bang wala siyang karapatan na gawin ito. Subalit sa kabila ng mga bagay na yon, pinili pa rin nilang gawin ang kanilang mga trabaho. Kung tutuusin kasi, wala naman talaga silang pakialam sa gagawin ng dalawa. Mga bayaran lang sila at ang tanging magagawa nila, gampanan ng mga trabahong nakatoka sa kanila. Sa loob ng 1 linggong pagbabantay nito, naging maayos naman ang buhay ni Nanding sa tindahan. Kahit puro mura ang natatanggap niya, pinili naman niya yung ipagsawalang bahala dahil sa isip-isip niya, hindi naman yun makakasakit. Inakala rin niyang hanggang doon na lamang ang magagawa nito, pero pagtungtong ng kanyang 3 araw na bakasyon, doon na nangyari ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, magbabandang 5:00 na noon ng hapon nang umalis siya sa tindahan. Nag-iisa lang siya noong umuwi, gawa ng yung mga kasabayan niya, marami pang gawaing tinatapos. Hindi na rin siya noon nakausap ng amo nila sa kadahilanang may mga katransaksyon ito sa kanyang negosyo. Habang binabagtas naman ni Nanding ang daan, panay naman ang kanyang ginagawang pag-isip ukol sa mga pasalubong na bibilhin niya sa sentro ng bayan. Matapos naman niyang makapamili, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa bahay nila na naroon sa gilid ng palayan. Kampante at panatag ang isip noon ni Nanding hanggang sa may nakita siyang lalaki na naglalakad papalapit din sa kanya. Pagsilay naman niya sa mukha nito, doon niya nakita ang mukha ng kapatid ng kanyang amo, dahilan para hindi siya makagalaw mula sa kanyang kinaroroonan. Sa pagharap naman nilang dalawa, bigla naman yung bumunot ng kutsilyo na siya namang pinagapang-gapang nito sa kanyang mukha. Habang ginagawa din yun ng lalaki, panay naman ang pagsindak nito sa kanya na para bang gustong-gusto na siya nitong patayin. Ikaw nalinta ka. Hanggang kailan mo babalak na sumipsip sa kapatid ko? Kahit anong gawin mo, hindi mo mamamana ang kanyang negosyo. Sa tingin mo ba, may pakialam siya sa'yo kapag namatay ka? Hoy, gumising ka. Wika nung lalaki sa kanya. Nang marinig naman ni Nanding ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinagot ng, hindi naman ho ako sumisip-sip sa kapatid ninyo. Ginagawa ko lang ho ang trabaho ko. Alam kong yun ang tama, kaya yun ho ang sinusunod ko. Kung bibigyan kita na walang permiso, ako naman ho matatanggal sa trabaho. Sana naman ho, nauunawaan niyo rin ang aking sitwasyon. Dahil sa kanyang sinabi, imbis na mapaisip ang lalaking yan, walang pagdadalawang isip naman siya nitong inundayan ng suntok sa kanyang tiyan na siyang naging sanhi upang mabilis siyang panghinaan. Nang akmang babagsak na siya noon sa lupa, agad naman siya nitong hinila patungo sa talahiban para itago sa mga mambubukid na nakita nitong papadaan. Upang hindi naman siya makasigaw, binusalan nito ng damit ang kanyang bibig habang inilalahad sa kanya na kung magpupumiglas siya para humingi ng tulong, hindi yun magdadalawang isip na paslangin siya. Dagdag pa ng lalaki na, subukan niya ang pasensya nito para magkaalaman. Nang marinig naman ni Nanding ang sinabi ng lalaki, parang tau-tauhan naman siya doong sumunod. Alam niyang taliwas yun sa kanyang kagustuhan, pero anong magagawa niya? Hawak nito ang buhay niya.
Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na ang mga mambubukid, agad naman siya nitong tinalian sa kanyang binti at bisig para pasanin patungo sa isang liblib na lugar. Habang ginagawa naman yun sa kanya ng lalaki, pinili naman niyang wag nang magpumiglas, gawa ng sa isip-isip niya, kargo de konsensya nito kung sakali mang mapatay siya nito. Alam niya ring hindi titigil ang kanyang pamilya hanggat hindi nito nakukuha ang hustisya para sa pagkamatay niya. 2 oras pa ang lumipas ng kanilang paglalakad. Marami ng pasa itong sinanding sa katawan. Kapag kasi napapagod na yon kakapasan, nilalagyan siya nito ng tali sa kanyang balikat, tapos doon na yon mag-uumpisang kaladkarin siya. Kapag napapadaan sila noon sa batuhan, hindi naman niya maiwasang sumigaw para humingi ng tulong. Pero dahil sa milya-milya na ang layo nila sa bayan, wala nang nakakarinig sa kanyang mga pagtawag. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti na ring tinatanggap ni Nanding na malapit na nga siyang mamatay. Sa pagsapit naman ng takip silim, narating nila ang paanan ng bundok na may isang kubong nakatirik. Walang tao sa lugar na yon at sa estado ng lalaki, parang alam na nito ang lugar na kanilang pinuntahan. Pagkagat naman ng kadiliman sa buong paligid, itinali siya nito sa puno ng mangga na parabang may naiisip pa yung mga bagay na gagawin para parusahan siya. Si Nanding noon hinang-hina na talaga at halos hindi na rin siya makausap dahil sa bugbog na kanyang natamo. Yung mga binti niya, ilang oras na ring dumurugo, buhat sa mga sugat na nakuha niya sa mga matatalas na batong dinaanan nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid sa lalaki, nasipat naman niya itong nakatingin sa malayo at parabang hindi yun mapakali. Panay din ang ginagawa nitong paglalaro sa hawak nitong kutsilyo na parabang kanina pa yung gigil na pahirapan siya. Ilang minuto pa ang lumipas nang magkaroon naman siya ng lakas ng loob para magsalita. Mahinaho naman siyang nagwika sa lalaking yunang. Kung ano man ho nagawa ko sa inyo, pasensya na ho. Alis na lang ho ako sa kapatid mo. Basta ipangako niyong papauwiin niyo ako ng buhay. Nangangako rin akong wala ako nitong pagsasabihan. Kaya makakaasa kayong hindi na ito mahahalungkat. Parang awa niyo na ho, Manong. May mga magulang pa akong umaasa sa akin. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang dahan-dahang tumitingin sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, bigla namang namula ang mga mata nito, sabay sagot sa kanya ng, "Huwag ka nang magpaliwanag. Matagal na kitang nahatulan. Hindi rin magdadalamhati ang iyong pamilya sa pagkawala mo. Alam mo ba ang pakiramdam, Nanding, na bigla ka na lamang maglalaho na walang bakas? Kahit patay ka na, magpapatuloy sa pagtatrabaho ang kawangis mo. Unti-unti yung babalutin ng sakit habang nawawala ng bisa ng mahika negrang ipinasok ko rito." Matapos itong mailahad ng lalaki, may hinila yung malaking bayong na papalapit sa kanya. Pagsindi naman ito ng sulo at pagbukas nito sa bayong na yon, bumungad sa kanya ang isang katawan na kawangis niya. Nakapikit pa ito at parabang wala pa yung buhay sa katawan. Pagbaling naman ang kanyang paningin sa lalaki, nasipat naman niya yung dahan-dahang tumatayo habang inilalapat nito sa kanyang noo
ang hintoturo nitong may napakatalas na kuko. Pagbaon naman ito sa kanyang balat, hindi naman niya maiwasang sumigaw, gawa ng ramdam na ramdam niya na bumabaon ito sa kanyang bungo. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula na rin yung mag-usal hanggang sa may dumaloy na itim na dugo sa daliring nakabaon sa kanyang bungo. Mabilis na gumapang ang dugong yun patungo sa kamay nito na siya namang dali-dali nitong ipinasok sa bunganga nung katawan na kawangis niya. Matapos naman itong gawin ng lalaki, bahagya naman yung umatras sa kinaroroonan niya na para bang meron itong hinihintay na mangyari. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Nanding nang masipat niyang magsimula ng huminga yung kawangis niya. Dahan-dahan na ring nagmulat ang mga mata nito hanggang sa magkaroon na yon ng lakas para tumayo. Pagharap naman ito sa kanya, ngumisi lang naman ang nilalang na yon habang dahan-dahang tumatalikod. Paglapit naman ito sa lalaki, narinig naman niya yung inutusang pumasok sa kubong nasa harapan lang ng pinaggapusan sa kanya. Hindi naglaon. Nang mawala na yon sa kanyang paningin, mas lalo pa siyang binalot ng takot sa katawan nang masipat niya ang dahan-dahang pagbabago nung kapatid ng kanyang amo. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang malas sa paniging mukha nito na nagbibigay ng matinding takot sa kanyang kaluluwa. Paglalarawan ni Nanding sa nilalang na yon, may mahaba itong itim na pangil. Tapos yung mukha nito para talagang sa demonyo. Isipin nyo, yung bunganga nito hanggang ilong. Nakabuka yon tapos pinalilibutan ito ng napakaraming pangil. Dalawa rin ang dila ng nilalang. Tapos yung mga mata nito walang patid sa pagluha ng dugo. Hubot-hubad na rin yon. At yon ang naging daan para makita niya ang malas sa kambing nitong mga paa, tapos yung napakalapad nitong pakpak na gawa sa balat. Matapos naman yung masilayan ni Nanding, wala naman siyang ibang nagawa kundi ang manalangin. Lahat ng santo na kilala niya sinambit na niya sa paniniwalang maitataboy nito ang aswang na nasa harap niya. Pero sa kasamaang palad, kahit anong kanyang gawin, wala siyang nagawa para pigilan ang lakas nito. Maya-maya pa, nang ilang dipa na lamang ang layo nito sa kanya, pansin na pansin naman niya ang tuwa nung nilalang. Yung tipong hindi nito mapigilan ang matinding kagalakan buhat sa pagsilay sa kanyang katawan na binabalot na ng takot. Matapos naman yung masaksihan ni Nanding, buong puwersa naman siyang nagpumiglas nang masipat niya itong lumundag patungo sa punong pinaggapusan niya. Akmang ilang pulgada na lamang ang agwat nito, bigla naman yung napatigil nang may marinig yung tinig na nagsasabi ng, "Hoy! Hindi ba sinabi ko sa iyo na bawal yan? Kung may problema ka kay Nanding, di ba ako dapat ang kakausapin mo? Tandaan mo, lahat ng buhay ng mga trabahador ko, ako ang magpapasya. Noon pa man sinabi ko na sa'yo, pwede mo silang saktan o kahit na anong gawin mo. Huwag mo lang papaslangin. Ibang usapan na yan, kapatid." Matapos naman nilang marinig ang mga katagang yon, bumungad naman sa kanila ang amo niyang halos kawangis na ng kapatid nito. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa, may dalawang mahabang sungay yung amo niya. Pagsilay naman ni Nanding sa nilalang na yon, doon niya nakumpirma na magkapatid pala yung aswang. Noong una napakahirap pa nung paniwalaan, pero dahil sa nakita yon mismo ng kanyang mga mata, wala siyang magagawa kundi yon ay paniwalaan. Nang marinig naman ng aswang yung sinabi nito, mabilis naman yung nagpalit ng anyo
para sana'y magpaliwanag. Ngunit hindi pa man yun nakakapaglahad ng kanyang panig, bumauna sa kanyang dibdib ang matatalas na kuko ng kanyang kapatid. Pag-agos naman ng dugo nito sa bibig, nang hihina naman yung sumagot sa amo niya ng, Kuya, magpapaliwanag nga ako. Bakit mo ako ginanito? Pagkalahad naman ng lalaki sa mga katagang yon, sapilitan naman itong inialis sa kanyang katawan ang matatalas na kuko ng amo ni Nanding. Sinubukan niya rin yung pahilumin gamit ang kanyang laway, pero bigo siyang gawin ito sa kadahilan ng di hamak na mas mataas na uri ng aswang ang kapatid niyang yon. Sa kanilang lahi, hindi mapapawi ang sugat ng kanilang kauri kung yon ay nagmula sa kauri nilang mas mataas ang antas. Halos ilang minuto pa yung nagmakaawa sa kanyang amo, pero ni katiting na pagbabago ng desisyon nito, wala yung nakita sa mga mata ng kapatid nito. Dahil sa pangyayaring yon, imbis na magmakaawa, pinili nitong pagmumurahi ng kanyang kapatid. Sinubukan din siya nitong sugurin, pero dahil sa lason na nagmumula sa kuko nito, unti-unti na yung nanghina hanggang sa mawala na yon ng kakayahan na makagalaw pa. Pagbagsak naman ng nilalang sa lupa, agad naman yung binawian ng buhay na siyang naging sanhi upang kainin ito ng amo niya. Wala yung itinira sa nilalang na yon, maliban sa mga buto nito. Matapos naman itong manginain, tinawag nito ang kawangis ni Nanding sabay bali ng mga galamay nito. Upang tuluyan din yung mamatay, binuhusan niya yon ng langis, sabay sinilaban. Sa pagkamatay naman ng dalawa, kampante naman siya nitong kinalagan habang humihingi yon sa kanya ng dispensa. Ayon pa sa amo niya, wala siyang dapat na ikatakot, gawa ng marunong yung tumingi ng tama at mali. Hindi rin ito kagaya ng iba nilang kalahi na palaging kinakampihan ang kanilang mga kauri. Matapos naman itong mailahad ng kanyang amo, unti-unti na rin yung nagpalit anyo hanggang sa maging normal na ito. Kagaya niyo rin kami, Nanding. Hindi lahat sa amin likas na masasama. Oo, kumakain kami ng karne ng tao, pero tanging mga masasamang tao lang din ang pinagkukuhanan namin ng karne. Ngayong alam mo na ang tungkol sa tunay kong anyo, tatanungin kita, handa ka pa bang magtrabaho sa ilalim ng poder ko? Malaya kang mamili sapagkat hindi naman ako namimilit ng mga ayaw magtrabaho. Alam mo, ikaw ang naging swerte sa aking negosyo. Dahil sa iyo nanumbalik ang pagmamahal ko sa tao. Kahit lumayo ka, Nanding, hindi kita makakalimutan. Wika nung amo niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nangako naman siyang magpapatuloy sa sinimulan niyang trabaho. Akala niya, ganun na lamang yun kadali, pero habang tumatagal, mas napapansin niya ang lamat ng kanilang pagsasama buhat sa mga nangyari. Hindi naglaon nang hindi na ito makayanan ng kanyang konsensya, opisyal na siyang umalis sa poder nito. Ang ginawa noon ni Nanding para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, bumalik sa tubuhan. Mahirap man ang trabaho sa lugar na yon, pero naging masaya at kontento naman siya, gawa ng unang-una, pinaliligiran siya ng mga pangkaraniwang tao. Sa paglipas pa ng mga taon, awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa kanya. Ipinagpatuloy pa rin niya ang simple nilang buhay na walang kahit na anong luho sa katawan. Ayon nga sa kanya,
Ilang sentabos lang noon ang kanyang kinikita pero nakakaipon pa siya. Kahit may mga pagkakataong kinakapos sila, nagagawa naman nila itong malagpasan. Hindi na rin siya noon nagkaroon ng mabibigat na problema, gawa ng sa lahat ng aspeto suportado siya ng mga magulang niya. Sa totoo lang, Pinuno, walang pinagsabihan si Nanding sa mga nangyari noong gabing yon. Isa man yung bangungot para sa kanya, nagsilbi naman yung leksyon sa buhay niya na maliban sa kanyang pamilya, wala na siyang ibang dapat na pagkatiwalaan pa. Dekada pa ang dumaan. Maraming hirap sa buhay na pinagdaanan itong si Nanding. Kayod kalabaw man siya noon sa tubuhan, ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang trabaho doon. Hanggang sa mabalitaan na lamang niya na nalugi pala yung negosyo ng dati niyang amo. Wala mang matibay na dahilan kung bakit yun nangyari, pero ayon sa iilang taong nakausap niya, nagkusang umalis ang taong yon sa kanilang lugar. Nang marinig naman ni Nanding ang tungkol dito, napag-isip-isip niya na maaaring bumalik na yon sa lugar na pinagmula nito. Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, patuloy pa ring hindi maalis-alis sa kanyang alaala ang mga nangyari noong gabing yon, kung saan harap-harapan niyang nasaksihan ang patayan ng dalawang magkapatid na aswang. At ang isa rito ay alam naman nating lahat na amo ni Nanding. Okay. Opinyon ko sa kwento. Galing ng kwento na to, no? Hindi ko inaasahan na aswang yung amo ni Nanding. Ako inaasahan ko lang na yung kapatid talaga ng amo ni Nanding, yun talaga yung loko-loko tapos aswang. Nagulat nga ako nung biglang nagsalita tapos iba yung wangis. Tsaka mas mataas yung antas nito, di ba? So, ang bangis lang dun sa part na yon. Pero hindi ko lang magets na bakit hindi niya pwedeng gamutin. Unang-una magkalahi sila. Purong-puro pa nga kasi magkapatid. Pero bakit kaya ganun, no? Ngayon ko lang nalaman to Kasi alam ko pag yung kapwa aswang nagpapahira ng laway, nagagamutan yan. Pero hindi pala basta-basta. May mga level. Bagong kaalaman na naman yan. Kaya ang solid ng kwento na to. Tsaka yung sinabi nung amo niya na parehas lang sila ng tao na hindi lahat masama. Ang gandang mensahe nun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.